numbers and na nakuha ng Ateneo laban sa Baste. That's right. Kitang-kita natin, ano, lamang itong Ateneo pagdating sa atake. They had blockings, pantay lang sa service aces. But you know, if you look at the numbers right now, Coach Ronnie, itong errors talaga, itong tumulong sa San Sebastian to get those points. But if you were Ateneo, ito rin ang kailangan mong tignan, ano, kung gaano karaming puntos ang naibigay mo sa kalaban. Sobrang daming regalong puntos sa ng Ateneo sa Baste para makadikit at magkaroon ng bahagyang challenge para sa Lady Eagles. Coach Ty Bundit for Ateneo, Coach Clint Malazo para naman dito sa kupunan ng San Sebastian in lieu of Coach Roger Gurayev. And so far, yung offense ng Ateneo doing wonders for them. Pero yung reception nila sa kanilang service reception ay nagkukulang din. That's right. Nakita natin yung mga lapses ng Ateneo, no? Especially in that first set. Meanwhile, ang mga taong inaasahan nating mag-produce ng numbers like Maraguinot has scored 5 points already in the first set. Sinundan ni Gigeliana with 3. Ang San Sebastian have yet to really get Labiana, for example, to score those points. Ngayon, Labiana's only scored 2 points. Take that 3 on that nice push. San Sebastian kanina had a very poor start doon sa ating unang set wherein they fell behind by 8-3 right away. Nice looking serve para dito sa Baste. Make that 2-0 para dito sa San Sebastian. Maraguinot with an attack error. Coach Ty Bundit reminding the rest of his team sa kanilang formation, sa kanilang pag-receive. San Sebastian. Floater of a serve for Baste. Iseltan looking for Maraguinot. Dalisay, cross-court set for Labiano. Double blockers were there. Tan with another quick. Oops, going cross-court. Maraguinot reading that ball well. Unang puntos para sa Lady Eagles dito sa ating unang set. Rodaya on deck to serve. If it's Fan Family and Pizza, it's got to be Shakey's. Sato now in for Risa Sato. Oo. Also played doon sa ating under-23 competition. Oh, nice push. Nililihis na nila sa mga blockers. No? Alam nila, markado. Ang lalaki ng mga defenders dito para sa Lady Eagles. 3-1 for San Sebastian. Villegas. Catherine Villegas for the Lady Stags. Good reception coming from La Vitoria. Tan. Keeping that ball alive. Sato with a free ball. Guillema. Combination play. Good anticipation by La Vitoria. Bea de Leon. Probably at least 6'1". Yeah. No? Ito, lamang na lamang sa height pa lang no? Hindi pa yun full jump. Maski naman itong si Risa Sato, hindi naman kaliitan. 1-on-1 at the net. Ateneo scores. Ateneo, 2 points. San Sebastian with 3. 2 serving 3. Second set. Way too long for Giselle Tan. This is when you waste those points. At matutuwa ka rin dahil in the course of the last decade, yung fan base na nabuo dito sa Shakey's Media. Kanina, pinag-uusapan natin yan. Dati giniginaw tayo dito. Ngayon? Naiinitan na tayo. Hindi lang aksyon ng mainit, kundi sa dami ng nanunood at sumusubaybay sa kanilang mga telebisyon. At ang maganda pa niyan, hindi lang dito sa Pilipinas. Yan. You'll find people tweeting from all over Nice. the world. Talagang sinusubaybayan nila itong Shakey's V-League. So we have a national pool that we can support at nasumali na rin doon sa nakalipas na Southeast Asian Games. Good serve by Maraguinot. Free ball given up by Labiano. Isa Sato. Para nagka-bull-bull sila ron ni Giselle Tan, pero mas nabuhol yung floor defense ng San Sebastian. San Sebastian 2-point lead earlier, 3-1. Ngayon 4-all talaan dito sa second set. Ultra-fast LTE for a happy family with speeds up to 10 Mbps. Monthly internet for as low as $9.99. Mamaya may papakita kami sa inyo ni Ann sa tabi ng bench ng Ateneo. Ito yung nakapatch na mata na kinukwento mo. Ayan, oo. Ayan, no?
Nakapatch. Pero tinitignan ko sila Eliza Valdez, sila Pauline Gaston, Well, masaya Amy naman sila. Ahumiro. Gusto ko yung final leg kick eh. Oo. Oh, this ultra fast spike is brought to you by PLDT Home Ultra fast LTE for a happy family. Ultra fast LTE. Yan ang masayang team, di ba? Ano naman yung Ateneo Katuwa. cheering, Oh, oops. Santa Rita blocked. Maybe later, pwede mag-report si Trish about the condition of itong si Ella De Jesus. She's here now. Correct. So, Ito. cheering squad. Oh, di ba? Yung dulo. May choreography. 5, 6, 7. Coach Ronnie, mamaya nga, subukan mo. Pass. Iseset ko sa yan. Ikaw na ang tumapos. Oo. Dito lang tayo. Dito lang. Parang saya nung ginagawa nila eh. They look like they're enjoying. Magandang panuorin. Mahirap gawin. Guillermo setting up. San Sebastian scoring once again. San Sebastian tying. Or rather, San Sebastian still behind by 1. Coach Ty Bundit unhappy dun sa huling sequence na yon. Ateneo 6. San Sebastian 5. Vira Guillermo. A setter of Baste serving. La Victoria receiving. Oh, look at that. On top of the blocker, itong si De Leon. Magandang timing nito, no? Again, paulit-ulit na sasabihan ko, Ronnie, importante kapag center spiker ka talaga, timing. Coordination. Oo. Hindi enough na matangkad ka. Kailangan, hand-eye coordination, yung tamang talon, tamang wind-up. Oh, nice ace. Para kay Bea De Leon. Akala ko tapos na yung laro. Pero hindi po. First technical timeout pa lang. 8-5 para sa Ateneo. Back to GMA News TV for your Shakey's V-League action. Trisha, what do you have for us? Alam niyo guys, kanina sa huddle ng Baste, nanguna itong si Kapitana Gretchen Soltones sa pagpa-pep talk sa kanyang teammates. Now, she kept telling the girls na pagdating sa court, wala namang matanda. Kaya wala, dapat ikatakot. So you have to shake off the jitters. And when you actually look at the Lady Eagles rotation, halos mga bata talaga ang pinalalaro ni na Coach Parley at Coach Ty. Dahil ang philosophy nga nila ay you have to adjust and you have to make do with what you have. Staff Assistant Coach Quint wants his girls to adapt the same mindset dahil hindi raw excuse ang pagiging baguhan. Sabi niya rin, stop acting so tense. When you think too much, mas hindi kayo makakagalaw at mas mag-error kayo. Tama yan. Ako nag-error kanina. Napagpalit ko si Coach Clint at si Coach Parley. Tama ka, Trisha. Wala lang si Gretzel sa likod ko, pero nandito naman si teammate Ann. Thank you, Trisha. Labiano. The Lady Stags will give up this chance ball. Pagkakataon na naman para sa Ateneo. Gekiliana. Nails that point for the Lady Eagles. Nagkakaproblema yung transition ng Lady Stags. Oo, hindi ganun kabilis. Something, even the blocking. This ultra fast spike is brought to you by PLDT Home Ultra, the ultra fast LTE for a happy family. Ang importante dito, Coach Ronnie, yung blocking ng San Sebastian, masabayan nila ang opensa ng Ateneo. Oh, lumalayo-layo itong Ateneo kung kanina dumidikit-dikit at lamang pa ang Baste. San Sebastian looking to fight back. Tan once again. To Kikiliana. Alam mo, may kaibahan talaga si Gia Morado at itong si Giselle Tan. Giselle Tan may be shorter, pero yung quickness niya, no? Bouncy maglaro. Of course, Gia Morado, international campaigner, national player, decorated already. But Giselle Tan has acquitted herself really well. Mula dun sa first game hanggang dito sa kanilang pangalawang laro. Axel is the official outfielder ng ating Shakey's V-League. Bumabalasa si Coach Clint Malazzo dahil naghahanap siya ng mas stable na mga naglalaro sa loob. At si Gretzel Soltones kung kanina nagpapaalala ngayon, sumama na rito sa sabak ng San Sebastian. Importante ang first ball ngayon para sa San Sebastian. Makita mo rin yung evolution ng laro ni Gretzel Soltones. Oo. Number 1 scorer natin niya sa Shakey's V-League. Oo. At yan, nung unang pasok pa lang niya when she was still a rookie, talagang nakitaan na ng talento. Kasabay niya rin si Boali, di ba? Grabe. Grabe pumalo yung dalawang yan. Parang may kanyon, kaliwat kanan. Right now, San Sebastian once again stranded at 5 points. And somehow, makikita mo, kulang ang bala sa opensa para sa Baste dahil libero na nga ang nilalaro nitong si Gretzel Soltones. I'm sure a lot of the San Sebastian fans are really
hoping no na talagang makarecover na itong si Soltones so that she can suit up again as one of the offensive players nitong San Sebastian. Of course, being a libero means yung formation, rather yung gagamitin mo mga muscles sa iba. Oo. Kaysa sa aatake ka. Not too much force. Oo, at hindi ka papalo. San Sebastian serving. Joy Santarita commits that service error at pag ikaw ay down ng set at behind ng 7 points, yung margin for error mo, gakuko. Mahaba ba kuko mo? Maiksi yan. Maiksi lang. Tama. Short. Baby ka. Oo, dapat maiksi. Short. At saka pag nagva-volleyball, sanay na ako short dapat. Short. Oops. Good save by Risa Sato. Lady Stags with a good transition. Tan. Oops. Medyo mababa. That was too low. Pero ang maganda dito, itong si Tan has the confidence to really experiment and gamble. Kitang-kita mo, talagang she's in full control. If it's Fan Family and pizza, it's got to be Shakey's. Thin crust, pepperoni. Sarap. Hinintay ko. Sama mo na root beer. Yan. Hinintay ko yun. Diba? Oh. 14 for the Lady Eagles, 7 for San Sebastian. And we were talking about the fact that this is the 4th play date ng ating Shakey's V-League. We will have a total of 30 games in the preliminary round that will be divided into 10 play dates. We have a total of 12 teams divided into 2 groups. San Sebastian naghahabol pa rin. Encarnacion on deck to serve for the Lady Stags. Coach Ty Bundit once again reminding his players sa kanilang positioning sa pag-receive. Giselle Tan with the cross-court set. Maraginot delivers. Parang maliliit masyado sa kanya. Oo. Kailangan na tapatan. Kailangan triple block ang nakaharap kay Maraginot. Bedelon, limping and all. But still. Still seeing action at ganyan din ka-handicap itong Lady Eagles. Labiano, Bumuelo. Labiano, Marcado. Ateneo, determinado rito. Kasama nga at 59. Dun sa timeout in the first set ni Coach Clint Malaso, there were a lot of questions that he fired sa kanyang mga malalaro. But the answers, akala natin nasagot nila dun sa bandang umpisa. Oo. Pero ngayon mukhang marami Balik na namang na katanungan. Oo. Alam mo, minsan, ang mahirap din dito, ang volleyball hindi lang siya game of skills Very mental din itong larong ito As in any other sport, yung psychological mindset ng mga manlalaro, napaka-importante sa kanilang kampanya. But at this stage of the second set, Ateneo 16, San Sebastian with 9 points. www.shakeyspizza.ph. Dial 77777 or use the Shakey's app. It's Shakey's time. Anytime, anywhere. Get a free supercard for every delivery deal. Para sa tiwala, suporta at pagmamahal. Thank you, Kapuso. GMA Fans Day 2015 on July 26 at the Mall of Asia Arena. Para sa tiket, sumutok lamang sa GMA at mag-log on sa gmanetwork.com. Mga good news na dapat niyong abangan. Pagdating sa matatamis na pagkain, the best pa rin ang sariling atin. Pero siguradong ikagugulat ng panlasa nyo ang mga twist na ginawa sa mga ito. Welcome back to our live coverage of the Shakey's V-League. For updates sa ating paboritong V-League, GMA International, ayan po ang mga social media sites that you can visit. Tungkol po na naman ang Ateneo. Nakangiti. Pero merong ngingiti dahil ang ating Shakey's face of the game, 24 years old from Quezon City, Winfer Amor. Ayan. Paano ka naman di mapapangiti rin, Coach? Oy, May isang box siya ng pizza. Ang laki. Ang laki. Daming slices of pizza, no? Paano naman kami? Mamaya, Labiano. Nice drop. Nice push. Coach Ty Bundit pointing towards that donut
na nakita at nasilip ng veteranong si Labiano. Walang attempt din mula sa depensa nitong Lady Eagles. Yung effort. Oo, nakatayo sila, napako yung kanilang mga paa. Labiano with a very nice serve. Maraginot rising to the occasion. Ang lutong nun. Counter mula sa Baste. Once again, La Victoria with a scramble. Oh. Look at that, off the block. Ano sabi ni Coach Tai? Palo! Palo lang. At Oh. kahit naman na-check yung bola na yun, napakahirap din naman habulin. Wow. Coach Tai bundit and the Lady Eagles ahead by 10, but Coach Tai emphasizing yung proper spot sa kanyang mga manlalaro. Si Coach Tai has also revolutionized coaching dito sa Pilipinas. Ano? As Ateneo commits that service error. I know that he has Spartan-like training. Makita mo naman sa build ng mga players. Ang ninipis. Puro kondisyon. Importante yan. Importante yan. And they were all rewarded. Kampiyon sa kanilang kampanya sa UAAP. Because as the official ball of the Shakey's V-League. The Victoria with the service reception. Bea De Leon once again. Lethal down the middle. Counter coming from Baste. Back set. Oh, nice save coming from Meroa. Going deep. La Victoria with a nice dig. Kekiliana. The push. Bumalasa. Mula sa likod. Oh. Ano ang tinawag? Overreach. So from the back, alam natin na kapag papalo ka galing sa likod, di pwedeng lumagpas ng attack line. 18-10 for Ateneo. Timeout muna si Coach Clint Malazzo. Paluin mo kung mag-grapple ka, i-grapple mo ng ayos. Papaluin mo ng malakas. Dahil hindi pwedeng tapit-tapit lang. Hindi naman grade 1 yung kalaban nyo. Marurunong yan eh. Hindi basta-basta mamamatay ang tapit yan. Let's go! Pag nag-stress ka, nakita mo dalawa yung jacket dito, pwede ka magulog sa gilid. Pwede ka magulog sa gilid, ha? Okay. Clear-cut reminders from Coach Clint Malazzo. Question is, can they overcome this 7-point deficit as Ateneo continues to be composed, confident, and cohesive dito sa kanilang tangka na makuha ang kanilang pangalawang sunod na panalo. I believe that all of the teams will play 5 games sa ating preliminary round. Yes. At yun ang inaabangan ng ating mga volleyball fans na makita ang kanilang mga paboritong koponan maglaban-laban. Of course, subaybayan nyo kami live sa GMA News TV. Pero kung meron kayong oras na bumisita rito sa Phil Oil Flying V Arena, ang lapit lang po. Pagdating nyo sa Santolan, isang sakay na lang. Ganda, malamig, mainit ang aksyon, at masarap ang Shakey's. Yes, yun ang hinihintay ko. At talking about kainan, I would like to greet. Ito birthday ni Trisha kahapon. Belated happy birthday, Trisha. Nako, paano naman kami? Pinag-uusapan kasi yung pagkain, so I had to greet her. Magandang segue mo. Magandang detail. Batang-bata pa si Trisha. Magmamano nga ako sa'yo. Dapat kanina nakita ko nagmano siya sa'yo. Okay. Bless you. It's a Sunday. Nagsimba ka na ba? Hindi pa, later. After the game. Okay. Kami kahagabi pa. Anticipated. After the games. Ayan, as we see some substitutions dito. Nakakatuwa rin yung mga players dahil kadalasan poker face yan eh. Pero dahil sa lamang sila, nakakangiti sila eh. Oh, walang pressure. Yan naman nakikita. Walang pressure. Para kay Miss Bea De Leon, the heat is on. Pressure, pagpag. Pero ang init ng laro. Subalit isang service error. Pumeke. Cross court, went down the line sa kanyang serve. But if there's one young lady who was impressed me today, it's La Victoria with their floor defense. Yes, I would have to say, kanina nga dapat babatiin ko eh. No? Ito na. Yung kinukwento mo kanina. Jesus with Ella. may eye patch siya ngayon. Nakakahilo yan, ha? Mahirap yan. Isang diba? Dahil kadalasan, dalawa yung ginagamit mo. La Victoria has done an excellent job receiving, especially receiving yung first ball. Ang laking libero niya. Yun pa yung isa. Minsan, may time na nag-transition yung mga setter tumangkad. Pero ngayon, ito, matangkad naman na libero. Iba na ang matangkad. Oo. Gaston.
Ultra fast LTE for happy family with speeds up to 10 Mbps. Monthly internet for as low as $9.99. Lib, Pueroa. Palo para dito sa San Sebastian. Nakakapalo ang baste dito, Ann, pero hindi nakakapatay ng bola. And I think that has been the major difference dito sa ating unang dalawang sets. Ang Ateneo, pag nabigyan ng tsansa, napapatay nila yung bola. Timeout na naman para dito sa Lady Stars. Pwede lang bumlock yung opener din. Sa kanya ko na lang pinablock eh. Quicker ka eh. Quicker yung pumalo. Sino mablock doon? Mahuli ka na sa open, mahuli ka na dito sa 4, pero hindi ka pwede mahuli. Lones, kung kayo papaloy sa kakapikilos. Gulat ka doon ha. Ay paano na, bumagsak, nakakalangga ka na. Yan ang trabaho mo, mauna yung blocking, mamaya ka nung mapenta. Actually, Coach Ronnie, yung huddle, that huddle, of course, para lang mapigil ng konti itong momentum din ng Ateneo. But I'm looking at some numbers right now and really going to be very difficult para dito sa koponan ng San Sebastian. They've only scored 5 attack points. Wow. Yun yung sinasabi mo kanina. Ang Ateneo may 12 na. So it's really figuring out para dito sa Lady Studs. Paano ba sila makakapuntos? Problema pa din sa pinunto kanina ni Coach Clint Palazzo, yung depensa nila sa net, di ba? Oo. Ayan. And they hit the call of Coach Clint Palazzo. But Gakiliana once again, even against the double block, scores Ateneo's 23rd point, 11-point lead, 1 set up. And right now, everything seems to be going right for the Lady Eagles as Pauline Gaston walks slowly doon sa service line. Kanina, inayawan, pinalakpakan. Oo. Paborito agad ng mga fans dito. Gaston going to Labiano. Bumuelo ang baste. Hindi na naman nakapatay ng bola. Gikiliana had too much time to prepare and a lot of time to look kung saan yung butas sa depensa. Right. Itong si Gikiliana, ang kanyang attack efficiency currently at 80% here in the second set. 12 set points for the Lady Eagles. At magandang karanasan to para sa mga players who will be seeing action for the first time. Yes. Pagdating sa kanilang competition sa UAP at NCAA, you play against the elite teams. Yun ang maganda di ba? Oo, tsaka yung factor na televised siya. Ay, ganda niyan. Na yung fans nandyan, nag-cheer. Oo, di ba? Yun yung mga factors na kailangan masanay din sila eh. Yung pressure na nararamdaman, saka yung dealing with expectations, your ability to shut off this and that. And Ateneo will safely once again close the door on San Sebastian here in the second set. They won the first set running away, and once again, it's a rampage here in this particular set. And so many problems hounding San Sebastian. They lost their first game of the Collegiate Conference against the Binil Blazers. And as we take a look at this shake and play, ang floor defense ng San Sebastian ay kailangang repasuhin pagpasok ng ating third set. Ateneo looking good versus the San Sebastian Lady Stars.